Narito na ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng independent body na mag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project. Ayon sa Pangulo, pinabibilangan ito ng mga abogado, forensic investigator, justices at prosecutors. Ang mga ito anya ang aatasan na kumalap ng mga impormasyon at irerekomenda sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso. Samantala, ipiniliwanag din ng Malacanang na magiging independent ang tungkulin ng bubuing komisyon at hindi mababahiran ng anumang politika sa isasagawang hiwalay na investigasyon. Kaugnay nito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na bubuwagin na niya ang naunang Special Investigation Team ng DPWH. Sa ating lagay ng panahon, apektado pa rin ng habagat ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Habang patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area sa 865 km silangan ng Northern Luzon. Dahil sa trough ng LPA, magiging maulan ang Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao at Benguet ngayong araw. Habagat naman ang sanhi ng mga pag-uulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte at Camarines Sur. May mga pag-uulan din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at nalalabing bahagi ng Visayas. Samantala, umapila sa Korte Suprema si Moro Islamic Liberation Front Commander Bravo Abdullah Macaapar at iba pang mga grupo mula sa Lanao del Sur para questionin ang Bangsamoro Autonomy Act 77. Ito ang kapapasalang na batas hinggil sa pagbabago ng distribusyon ng parliamentary district sa BARM. Giit ng grupo, labag daw sa batas at hindi patas ang panibagong distribusyon ng mga distrito, kaya dapat masilip ito ng SC at maharang din ang pagpapatupad nito. Nagpasalamat naman ng grupo sa Commission on Elections dahil hindi susundin ang bagong batas sa October 13 parliamentary elections. Kami po ay nananawagan sa ating presidente sa lahat. Ang problema po ay labag po sa batas. Ang ginagawa po nila doon sa amin sa area po ng Mindanao doon sa Lanao del Sur. Dahil ang redistricting ay inilipat po ang mga ibang mga municipality sa ibang mga municipality. Yun lang po ang kami po ay nananawagan na sana mabigyan po ng appeal ang aming hinaing dito sa Supreme Court. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.